Good morning mga ka-bookkeeper. Ako nga pala si Charles Pino, Senior District Bookkeeper ng Mabini District, Division of Bohol, Department of Education. Ang topic natin ngayon about subsidiary ledger, especially ang cash book. Maraming subsidiary ledger na tumutulong sa atin o ginagamit natin para mapadali ang ating pagre-record, at ginagamit din natin ito sa pagtatrack ng mga transactions. Sa cash book, makikita nyo, ito yung mukha ng cash book. May date, particulars, may cash receipts. Sa cash receipts, may OR number. Tapos may collection, deposit, tsaka balance. Tapos cash in bank, merong deposit, withdrawal, tsaka balance. Ito yung ginagamit niya kasi meron din siyang cash pag tumatanggap siya ng bayad in the form of cash, kaya meron siyang cash receipts. Kung sumobra naman, dinideposit niya. Nakita niya may mga deposit. Dinideposit niya ito sa bangko, kaya pumapasok ito sa cash in bank. Pero kung wala kayong cash in bank, pwede nyo gamitin muna ang libro, cash receipts. Subsidiary ledger siya sa cash receipts journal. Pwedeng instead of deposit, pwede nating sabihin disbursement o withdrawal. So collection, instead of deposit, disbursement, tsaka balance. Para makikita mo agad kung yung tracking o yung up-to-date na balance mo sa cash. So makikita nyo to, yung mga pinagsusulat niya. Kaya katulad niya, halimbawa nakatanggap siya ng cash, may mga OR number siya sa mga bayad sa utang, kaya may susulat natin ng mga bagay na to. Kung iisa-isahin natin ang mga natanggap niya, ayan ang muka. So ganito ang nangyayari. Pag meron siya natanggap na cash, may OR number, ang particulars, sinusulat niya yung anong transaction, ano yung binayaran, kung nagbayad, pangalan na nagbayad, tapos yung amount, nilalagay niya muna sa column ng cash receipt as collection. So hindi siya inire-record muna sa cash in bank, wala pa siyang deposit kasi nga in a form of cash niya natatanggap, kaya sa cash receipt niya inilalagay. At itong cash receipt na to, isinusulat din dun sa cash receipt journal, gino-journal lahat ng mga natatanggap niyang cash. Ayan, makikita nyo. Pero pag nag-issue siya ng cheque, ayan ang check number, ito yung pangalan ng payee. So kung itatrack natin, no, hindi siya nakasama sa cash receipt na column, kundi dumiretso na siya doon sa withdrawal, sa withdrawal ng cash in bank, So kung nag-issue siya ng cheque, dumidiretso na dito sa column ng cash in bank sa withdrawal account, withdrawal column. So tignan natin, halimbawa ito, deposit siya, deposit number 1 and 2, kung makikita nyo, binawa siya sa cash receipt na column, sa may deposit. Pag na-deposit, pumapasok sa deposit ng ng column ng cash in bank. So deposit, kung makikita nyo yung green, hindi pumasok sa in-entry sa cash receipt cash receipt na column. Kasi nga ito, natanggap niya to ng cheque. Wala siyang OR number. So natanggap to itong cheque galing dun sa aming member savings operation o mini bangko namin. So dumidiretso siya dun sa deposit para maibilang o may kasama sa cash in bank. Yan yung mukha nung ng ating cash book.
May mga issuance siya ng cheque. May natatanggap din siyang cash. May mga record din siya ng deposit. Ayan. Makikita nyo, meron din siyang ni-record na ADA. Nire-record niya sa ADA. Ando dun sa column ng cash receipt. Nire-record niya rin. At dinediretso niya dun sa deposit na column ng cash in bank. Alam natin, ang ADA, ang meaning ng ADA ay ang advice to debit account. Kaya itong pera na to, dumidiretso dun sa bangko na dinideposit ng ibang kliyente or yun mga nagkakautang sa kanila, dinidiretso na ng deposit sa bangko, kaya nire-record dito sa cashbook. Pero ito hindi na nare-record sa cash receipt journal, kaya ito nire-record natin doon sa tinatawag na general journal. Makikita nyo, no? Ang general journal, yung mga direct deposit o yung ADA. Tingnan natin ang general journal kung na-record nga ang transaction na to. Ito yung general journal natin. Tingnan natin kung nire-record nga dito sa general journal yung mga ADA o direct deposit na dumidiretso na sa bangko. Ito yung loob, makikita nyo. Ang debit sa general journal ay cash in bank kasi nga pumasok na sa ating bangko at nirecord sa cash on hand. At ang explanation ay to record ADA. Ito as a whole, as aggregate na to sa isang buwan na lahat ng nire-record o lahat ng pumapasok na ADA o sa bangko ay nire-record na ng panglahatan, isang record lang sa general journal. So cash in bank, cash on hand, titignan natin ngayon kung tama itong entry na to doon sa tinatawag nating cash book. Ito yung ni-record kanina, ito yung ADA, makikita natin na nire-record sa general journal. At pansinin natin, no, nakasama din siya sa cash receipt na column. Titignan mo sa ibabaw, nasa cash receipt siya na column sa direct deposit. Since na direct deposit siya, wala siya dito sa column ng collection kasi nga hindi na dumaan sa cashier ang pera to, ang deposit na to, kaya diniretso dun sa deposit sa cash on hand. So nawala sa cash receipt, sa cash on hand. So dumiretso siya sa deposit ng cash receipt. Makikita nyo, no? Ayan ang column ng cash in bank. Nasa column siya ng deposit. So naka-column siya ng deposit. So marami siyang nire-record na transaction. Kung mapapansin nyo, may mga collection, tapos may OR number. Ayan ang collection. Tapos meron ding mga deposit. Meron siyang dinideposit. Ayan, binabawas siya ito sa cash receipt kasi nga hindi siya pwede based sa kanilang policy na ang cashier hindi pwedeng humawak ng malaking cash at idinideposit niya to pag meron na siyang aggregate na malaking cash na nahawakan. Hindi pwedeng maipon. Usually, sa mga cashier ay everyday sila nagdi-deposit sa bangko. Pagka hapon, dinideposit lahat nilang hawak na cash at hindi na naiiwan o hindi na nag-aggregate sa isang araw ang cash ng isang cashier. So lahat yun ay dinideposit para isang magandang control ng cash ng practice ng isang negosyo. So everyday siya nagdi-deposit. Depende sa cash na hawak niya, kung malaki na, dinideposit niya. Ayan, makikita nyo, may mga ADA siya, mga direct deposit.
at hindi na dumadaan sa collection, hindi na nire-record sa collection, no? Yung ADA. Hindi na nare-record sa collection. Diretso na siya sa deposit column ng cash receipts kasi nga hindi dumaan na sa cashier. Kaya ito, item na to ay dumidiretso na sa deposit ng cash in bank. At makikita nyo may mga withdrawal. Itong mga withdrawal na to, kung titignan natin sa particulars, ay mga issuance ng cheque, mga disbursement, mga binayaran. Mga binayaran siya. So, diretso na siya. Basta nag-issue ng cheque, diretso na siya sa cash in bank na column, doon sa withdrawal. Pero kung ang gagamitin nyo, wala kayong cash in bank, wala kayong bangko o account sa bangko, ito lang ang pwede nyong gamitin ng cash receipt. Gaya ng sinabi ko kanina, imbis na deposit, disbursement ang ilalagay mong item. Isusulat mo lahat dyan para yung cash mo ay makita mo agad kung magkano yung balanse, yung araw na yon o yung moment na may transaction. So, mangyari ang collection, ina-add, ang deposit, ibinabawas. So, makikita mo agad, real time, ang balance mo sa bangko o balance mo sa cash mo sa araw na yon. So, makikita nyo mukha ng cashbook, no? Kaya, maging familiar kayo sa cashbook na to. Ulitin ko, no? Ang cashbook ay ito yung mukha, may date, may particulars, may cash receipt. Under sa cash receipt, merong OR number, collection, deposit, saka balance. Ganun din sa katabi nito ay may tinatawag na cash in bank. Under noon ay ang deposit, withdrawal. Ganun din ang balance. So kung may mga withdrawal, binabawas agad dun sa balance ng cash in bank. So hindi lang cash receipt, ang balance ng cash, ang makikita mo agad, real time. Kung hindi, ganun din ang balanse mo sa bangko, makikita mo rin in real time. Pero, gaya ng sinabi ko, ang cash in bank, kailangan din ng supporting documents na tinatawag na bank recon. Na 2 beses na ako nag-bank recon. Yung bank recon na yon, doon natin makikita kung ano yung mga naipasok sa bangko na hindi na i-record sa libro. At sa pamamagitan ng pag-record sa libro, kailangan natin gumamit ng general journal para ma-record sa bangko. Gaya ng mga interest income o mga charges sa bangko, dapat inire-record sa bangko, sa libro, pero hindi natin na ma-record sa cashbook kasi nga hindi dumaan sa atin. So, ang dapat natin gawin ay dapat i-record natin sa general journal para makasama siya sa financial statement o financial report natin. So, hanggang dito na siguro mga ka-bookkeeper. Thank you.